Ano ba yung kayang gawin ng isang mentalist at mga hindi niya kayang gawin? Hindi namin kaya mag-pole dancing. Pagka alam ng tao na masyado kang magaling, they put you to test. Oo, Diba? yeah. Parang Gets. halimbawa yung sa mga salesman na magagaling. Gets, oo. Pag nalaman ng customer, magaling na salesman to, Papahirapan, oo. Started questioning, is there more to life than just this? Who am I? What am I doing here? Where am I going from here? I wrestled with these existential questions. And as I seek for answers to these existential questions, yun na pala yung process ng spirituality or nung awakening mo, then you will have to go through the dark night of the soul. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Nomer Lasala o mas kilala bilang Nomer Mindmaster. Isa po siyang magician, mentalist, astrologer at isang mystic. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong pananaw at paraan ng pamumuhay dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa Maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest ka dito. Kasi nagkakilala lang tayo sa Tiny Bar. Oo, sa Tiny Tapos Bar. parang nag-show ka nun. Tapos nagkakwentuhan tayo kasi nga... nag-show ba ako nun? Oo, parang free show kayo ni Mike Kunson. Oo. Tapos kinausap kita, lumapit ako sa'yo kasi nakita ko nga yung TikTok mo. Yung hilig ko rin, medyo yung hilig ko, kung bagay, mysticism and spirituality. Kaya nagpinto tayo matagal, tapos yun, napag-usapan natin tong guest. So maraming salamat talaga. 2 months in the making to, no? Almost 1 month. 1 month lang ba? 1 month, oo. So, bilis ka natin na schedule. Maraming salamat talaga. Baka meant to be mangyari to. Tawag dito. Bro, kadalasan, punta na tayo sa unang tanong kasi nag-introduce naman ako sa simula. Okay. Yung kadalasan, yung mga unang tanong namin, may onting bigat. Sige. Para iset na yung pace para sa lahat ng pag-uusapan natin ngayong araw. Okay. So, ang unang tanong ko, bilang marami kang field, isa kang magician, mentalist ka, astrologer ka, tapos mystic ka. Paara sa'yo ba? Ano nga ba ang meaning ng buhay natin dito sa mundo? Buhay ka agad, no? Well, 2 yung sagot ko. Sige. For me, yung ako lang, para sa akin yung life has no inherent meaning. Para sa akin, life is meaningless. Life has no inherent meaning, but we give meaning to life. So sometimes it can be a waste of time to ask, what's the meaning of life if you are the answer? Yeah. So parang wala 'yon. Life is what you make it. Life has no meaning, but you make it meaningful. Parang ano siya, no? Existentialist perspective. May pagka ganon. Although in one of my plant medicine journey, nagkaroon din ako ng ganyang tanong. So I was talking to the divine, call it God, call it the one infinite creator. It was an ayahuasca. Ayahuasca trip. I asked the divine, what is life? Pero hindi ko tinanong what is the meaning, what is the purpose. Tinanong ko lang what is life sa perspective niya. So I got an answer na ang sabi niya, Nomer, life is the expression of my sense of humor. Okay? So sabi niya, you think it's like a long joke that you think you know the punchline to, but you don't. So you keep on chasing it. You keep chasing the next joke. Parang ganun. So for him, life is not meant to be solved, but it's meant to be pursued. So yun yung nakuha ko. Kaya 2 yung sagot ko. Napakaganda nun. Ano yung isang sagot? Hindi, yung una yung sa akin. Yung life is meaningless. Walang meaning. Okay, gets. Tapos from that perspective ng divine, yun. So para siyang joke yung ginamit niyang analogy sa akin. Tapos noong time na yun, throughout my journey, kumbaga naging gnosis ko na siya. Gnosis. Yes, gnosis. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, syempre ikaw alam mo. Yung gnosis is your experiential relevance of knowing the divine. Gets. So,
Meaning to say, yung analogy niya ng joke, nagpa-pan out siya, siya sa buhay ko, nakikita ko na parang, may mga joke, may plot twist. Yun, totoo. Minsan may maliliit siya na punchline, pero may malaking punchline pa pala. Totoo yun. So, ganun ko tinitignan yung buhay. Isa rin sa perspective ko yan kasi parang, kung titignan nga natin yung buhay ng tao dito sa mundo, parang, pagka nag-focus ka dun sa mismong istorya ng bawat buhay, parang ang gaganda rin ng istorya ng tao. May yun nga, yung alon ng buhay. So parang parang imposibleng walang purpose si God na parang love lang. At gets ko, yung meaning na love talaga, I mean, yun talaga yung pinaka-importante sa buhay. Pero naano ko rin dati, parang may theory din ako na parang hindi kaya talaga for entertainment tayo ni God. Kasi parang ang epic ng buhay, parang ang gandang kung ako yung Diyos, tas inobserbahan ko yung creation ko. Parang enjoy siya, di ba? Parang ganun. May isang philosopher na nagsabi, we took seriously what God made for fun. Parang familiar nga ba? Sino nga ba? Hindi ba si Alan Watts yan? Ay, hindi ba? Hindi yata si Alan Watts, but I heard from Robert Edward Grant. Robert Edward Grant. Okay. Yun yung di ba? Yung polymath na. Polymath. Gets. So sabi nga niya, we took seriously what God made for fun. Yun nga. Ano naman, balik tayo sa istorya mo naman ng buhay mo. Yun nga, balik tayo yung field mo is isa kang mentalist, magician, astrologer, and all. Hindi ko naguguluhan na nga rin ako, anong tatawag sa akin. Yun nga dun sa mga field mo na yun, ano yung pinakauna? Ang unang fascination ko talaga, bata pa lang, as early as 9 years old. Ang fascination ko na power of the mind. So I have been into Silva Mind Control. Nag-graduate ako ng Silva Mind Control method. Silva Mind Control, Jason Silva ba yan? Jose Silva. Okay. So basically it's a 1972 book, 1970s yata. Na nagturo siya ng mga visualization. Tapos, during that time, wala pa yung The Secret, wala pa yung Law of Attraction. Wala pang tawag na Law of Attraction. Yeah, but basically, ang tawag lang mind control. Yeah. So, I dabbled dun sa na yun, sa mind control method. And then I learned magic. I learned magic as a kid. Pero lang siya, hobby. Yeah. And then, eventually, natuto ko ng mentalism and then I met a mentor na mentalist din. Ayan, may kasama sa tanong ko mamaya yun. Sige. And then, yung astrology came just very recently, siguro mga 5-6 years ago lang. Ganun lang siya. Tapos, pero yung I'm into spirituality na, pero yung pwede nating sabihin full on, 2014. Kaya medyo maraming naging phases yung buhay ko kasi kumbaga parang may phases pero napapagsabay-sabay ko sila. Ganun. Kasi may idea ako na kailangan mo hanapin yung parallels ng mga bagay na ginagawa mo. So, halimbawa, meron kang ginagawang isa. So, may ginagawa ka pang isa. Kung kaya mo masterin dalawa, pag napagsama mo, nag-sex yung idea, manganganak siya ng bagong idea na naman. It will make the two unique na existing. And then manganganak na naman siya ng manganganak. Actually, yun ang alchemy. Alchemy siya, yes. Technically, yan ang alchemy. Ganyan din ang philosophy ko sa buhay. Kaya ang dami kong sinusubukan gawin. Kasi parang, kahit hindi mo namamalayan, nagre-relate sila sa isa't isa. So parang nagiging sila? Nagiging, nagtutulungan sila. Nag-aaloy na yung idea. Totoo yun. Yeah. Pero parang good thing na nabanggit mo yung alchemy. Yan yung something na dinadouble ko din ngayon. Pero siguro mga 2 taon pa lang. Kasi consistent siyang lumalabas sa mga sa mga journeys ko. Like yung mga San Pedro, Ayahuasca. Consistent siya na lumalabas sa akin na tinuturo sa akin alchemy. Alchemy, oo. Kasi isa rin sa mga ginagawa ko, mahilig ako magluto talaga. Oo nga, ako rin. So, yung mga Taurus Moon,
yung mga into astrology, alam nila kapag Taurus moon ka, masarap ka magluto. So parang naging yun, doon ko na-apply din yung alchemy. Kaya kapag meron rin kaming cacao ceremony, ako nagpe-prepare ng sacred cacao. Oo. Nakakatuwa kasi naalala ko si Yana, kilala mo si Yana. Nagkikwentuhan kami about alchemy nga kasi nagluto ako. So, parang sinasabi ko sa kanya yung philosophy ko kung pag kumakanta ako, nagpe-perform ako. Same din siya ng philosophy ko pag nagluluto ako. Parang ang hirap explain na isang bagay lang siya, pero technically yung pag alam mo ba technically balance. Yun yung ina-aim mo lagi, yung marriage ng iba't ibang elements true na ang dapat resulta niya is balance. Parang gano'n. Yes. Nakakatuwa na gano'n din yung view mo. Ang kulit na. Oo. Sige. Again, yung sa pagluluto, tawag rito, I'm sure na nagagawa mo rin to, yung kapag ginagawa mo na yung pagluluto, yung pag-music, you're just flowing. Yeah, flow state to. Parang hindi mo na iniisip masyado. Oo, kahit yung tansyameter nga. Yun yung pag tinatanong ako, ilang kutsarita ba? Hindi ko alam. Talagang tinatansya ko lang. Parang galing kasi yun sa nanay ko. Yung nanay ko kasi kapag nagluto yun, pag tumikim yun ng luto, alam niya kung nilagyan niya kung may naglagay ng konting turmeric, may naglagay ng konting alam niya yun. Kailangan yun Ako rin medyo sinusubukan kong ganun. Oo. So, papunta dun sa spirituality nga. Sa alchemy. Ayun, so the last 2 years nga, consistent siyang lumalabas sa mga journeys ko. Every time na may mga plant medicine ceremony. May mga teachers kasi ako dun sa realm na tinatawag. So, as in, namimit mo sila from time to time? May mga teachers dun. Sabi nga nila. Oo. Kaya talagang ina-advocate ko, approach it with reverence. Yeah. Kasi nung umpisa ako, hindi rin matigas ulo ko nung bago-bago pa. So, talagang i-humble ka nila. Totoo. Hindi ka nila tuturuan kung hindi mo ina-approach with reverence. Totoo yun. Respeto rin talaga. Ako rin sa mga naging spiritual journey ko, nagkaroon din ako ng maraming mind-expanding experiences. For sure. Oo, pero ang medyo naging beneficial sa akin is from the very start nerd talaga ako. So, hindi ko siya dinabol with rebellious mindset. Parang dinabol ko siya with a nerd mindset na ano kaya yung mga sinasabi nila Steve Jobs, bakit ganito yung epekto nito? Ano yung sinasabi ng Beatles na ganito yung epekto nito? So, parang ang tagal ko siya pinag-aralan bago ko siya talagang trinay. So, parang relatively sa akin, never naman ako nagkaroon ng bad experience doon. So, yun din yung... si Steve Jobs, di ba? Ano yun? Mystic. Proponent talaga ng ayahuasca yun. Marami, siya May kwento nga yun. Hippie siya Di ba nung nagkaroon nga daw ng cancer yun? Hindi na nagpagamot sa Western medicine. Ayun nga. Mas mas pinili niya na mag-crossover na plant medicine yung ginagamit. Hindi pa kasi may common na na sabi hindi pinipilit daw niyang gumaling sa ayahuasca. Hindi ang naaral ko kaya siya nag-ayahuasca is para mas maging madali yung transition niya. Pagtawid niya, matanggap niya yung nangyayari sa kanya. Saka parang nag-fruitarian diet na lang ata siya nun parang ganun Pero si Steve Jobs talaga, isang hippie at mystic talaga siya. Bangit lang ng pag nagkakaroon ng connotation ngayon tayo, naiintindihan natin pag sinabing hippie. Pero pag yung ibang nakikinig, pag sinabing hippie, negative. Diba? Hindi. Nai-imagine nila parang mabaho. Mga mabaho, walang pakialam sa sarili. Hindi yun yung mga feeling ko ng mga panahon na yun yung mga medyo sila yung mga namalay lang landas. Kumbaga na-addict siguro sa kung mga pinagsusubukan nila. Nagkaroon ng archetype na gano'n nagkaroon ng archetype. Pero yung mga tunay na parang hippie talaga na parang sineryoso yung spirituality and mind expansion. Siguro naman talaga, magaganda. Kaya nga raw, di ba, yung 80s, yung panahon ng Gen X talaga, dun nag-boom yung economy sa technology kasi yung mga dating hippie. Yung nag-pave way, yung mga 70s, 60s. Kumbaga, yung mga hippie, kasi nga, hindi naman pwedeng buong buhay mo, ganun ka lang Nag-integrate sila. Nag-integrate sila yung mga naging trailblazer. Correct. Tama yun. Kahit sa music diba sila Jimi Hendrix, diba? Jimi Hendrix, lahat. Clapton, diba?
Lahat, kahit Grateful Dead, Led Zeppelin, The Pink Eagles, Floyd. ang pinaka-paborito ko, The Oh, Eagles. Eagles, oh. Ano naman sila, nag-peyote naman sila. Peyote, oh. Kahit si si Sting yung sa The Police, peyote rin ang ano niya eh. Ano naman bro? Paano nagsimula yung career mo bilang isang magician? Wala naman talaga akong career sa magician eh. Mentalist. Mentalist, nga kasi yun nga. Sige. So, paano ba? One thing led to another. Nung college, nung high school kasi, elementary ako nag-start. Grade 5. Elementary, no? Grade 5 ako nag-start. Pero nung high school, I hit a roadblock. Kasi, nung high school, bawal magdala ng baraha. Mahigpit yung school namin eh. So, shoutout sa Quezon City Academy, ang higpit nyo. Napakahigpit, so parang hindi masyado nagpo-promote ng extracurricular. Gets. Kung meron mang extracurricular na ipo-promote yung high school namin, yung within their, trip lang nila. Boundaries lang din nila. So yung mga bata parang hindi masyadong nagkakaroon ng chance na makapag-expand ng sarili nila. So anyway, nung mga panahon na yun, tinatago ko yung baraha. So parang imagine mo yun, itinatago. So parang meron kang guilt and shame sa hobby mo na napaka-noble. Noble siya kasi ang intention niya is to give entertainment. Technically, diba? Magic tricks, di ba? So ganyan din ako nagsimula. Nakakatawa talaga yun. Tapos nung college, yung medyo nasa lyceum na ako. No? Mas nakakapag-practice na ako kasi kapag after ng classes ko, mupunta ako ng mga walls ng Intramuros. Nag-approach ako ng mga tao. Kasi yung mentalism... Street magic. Ay, di. Oo. Pinaghahalo ko yung magic sa mentalism. May tanong ako mamaya sa'yo. Pinaghahalo-halo ko siya. So, yun, parang alchemy nga eh. Oo. Hindi ko siya tinatawag na hypnosis lang or mentalism lang. Basta for me, it's a show. It's an entertainment. Oo. Sige mamaya. Diba? I-delve into pa natin mamaya. So... Doon ako nagpe-perform, nag-approach ako ng tao. Kasi yung mentalism, hindi mo siya pwedeng practicein sa harapan ng salamin eh. Yung magic pwede. Yung mentalism, hindi mo pwedeng basahin yung sarili mong utak. Diba? Baduy mo nun. Binasa mo sarili mong utak, diba? So, nag-approach ako ng mga tao. So, I read their minds, ganyan. Tapos, nung nagkaroon ako ng TV show, it was one time na pinangregalo ko sa birthday ng anak ni Mr. Joey De Leon, si Jocas. Pinangregalo ko. Imagine mo, pinangre-regalo ko. Parang, saya naman ng gano'n. Lumalabas ka sa regalo. Tapos naka-tablet. Dante Gulapa ka pala. Dante Gulapa pala. No? Naguluhan. Ano na ba talaga ako? So anyway, pinangregalo ko as entertainment kay Jocas. Doon sa bahay nila, nagising si Tito Joey, mga madaling araw na kasi. Nagsisigawan sila eh. Yun, kasi when I'm reading minds, kasi medyo ganun yung reaction. Kasi si Tito Joey bumaba, nagpa-sample. So, ang ginawa ko sa kanya, sabay kaming, magkatalikuran kami, tapos sabay kami nag-drawing sa sketchpad. Tapos nung hinarap namin yung drawing namin, parehas kami nag-drawing ng unggoy. So, yun, natuwa siya. Tapos, pinag-guest niya ako sa Mel and Joey. Tapos nung nag-guest ako sa Mel and Joey, yun yung show niya eh. Tagal na nung Mel and Joey. Mel and Joey. Nung nag-guest ako sa Mel and Joey, ang lakas. Ang daming mga tao nagbigay ako ng number. Yung sa akin tumatawag sa akin yung Globe. Ano daw meron dun sa number ko, parang ganon. Ayun. Nawala yung Mel and Joey. Pumalit yung Mindmaster. Pumalit yung Mindmaster. Pero syempre si Tito Joey yung co-host ko. So yun yung story nun. So from there on, I've been doing mga shows sa mga corporate events as speaker, keynote speaker, edutainment, education entertainment. Ang ganda nun. Sobrang ganda ng edutainment. Kasi parang yun ang medyo problem na napapansin ko dito sa mainstream media natin. Na parang puro entertainment na lang, parang hindi na siya enlightening, hindi na parang ginagawa lang tayo ng mga mainstream media. May pagkaganon. Tapos pag education naman, boring naman. Yun naman. Parang... Kaya nga shoutout ko kay Kuya Kim eh. Kasi si Kuya Kim entertaining eh. Ina-announce ko pala, ito minamanifest ko to kaya palagi kong ina-announce. Pangarap ko maging next na Kuya Kim. Sinabi ko na rin kay Kuya Kim to. From Ernie Baron to Kuya Kim.
Dire-diretso yun lang. Tsaka ngayon, kakapangalan ka na, sumisikat ka na. Yung Tsaka may pangarap sarili ko. kang niche. I mean, though, gusto mo maging next na Kuya Kim, ako, sigurado ako na meron kang sarili mong identity and niche. Yeah. Yeah, oo. Tawag dito, punta tayo sa ayun nga, isa kang performer na technically nagda-double sa magic and mentalism. Pero at the same time, mystic ka rin nga in astrologer and technically yung magician with the K. Paano mo sila pinagtatahi? Like, paano mo sila pinagtatahi at paano mo sila pinaghihiwalay? Sa mga contents ko, kapag Nomer Mind Master, that's pure magic mentalism. Yeah. Pero meron, Magic chaos magic with C. Okay. That's Nomer Mind Master. Okay. That's the brand for that. Kasi mas nauna ako nakilala dun bago naman yung spirituality Okay. Pero when we formed the spirituality, doon ako nakilala sa spirituality sometime ng mga pandemic lang 2020. Hindi, pa rin pala ako, no 2019 na nag-double din ako sa pag-aalbularyo, naging Team KB ako, naging kasama ko si Nick Banayo. No, tinuruan kami ni Nick. Naghihiling ka rin. Tinuruan kami ni Nick. Nung umpisa, trip lang yun Lumalalim na, nagkakaroon na ng mga sapi-sapi. Oo. Kamusta naman? Ba't tinigil mo na? Ibang kasi siya ibang frequency siya Yun nga. So, frequency siya ng laban, frequency siya ng kombate. Gets. So, medyo hindi na siya healthy for my... Gets. and nothing wrong with it. Kasi may mga taong para doon talaga. So, hindi ko nakikita na mas para kailangan ko mag-stay ng Kumbaga, traveler lang tayo Dadaan-daan lang. Seeker. Kumbaga sa alchemy, di ba? Maglalakbay ka lang, iiwanan mo rin yung mga ibang field. So for the brand name ng Magic and Mentalism, it's Nomer Mind Master talaga. It's entertainment, pero yung pagdating sa spirituality, which I take seriously also, at saka yung pagbabasa yung pagiging astrologer, sa spirituality naman yun. Naman yung hindi ko ginagamit yung mind master doon. People would call me master, pero dinidismiss ko yung idea na, don't call me master, I'm not your master. Dinidismiss ko palagi. So, yun. Ganun. I mean, paano mo sila pinaghihiwalay? Or like, sa'yo clear yung separation nila? For me, it's clear. Oo. Kasi hindi naman ako nag-upload ng mga spirituality contents dun sa Nomer Mind Master. Although sa TikTok ko, once in a while, ang pinaka-merging nila kasi both naman sila, yung mentalism at saka yung spirituality, ang pinaka-merging nila. Kumbaga, bago maghiwala yung dalawang bagay, kumbaga sa alchemy, di ba? Bago maghiwala yung dalawang bagay na pinagdugtong mo, sa gitna nun, meron tinatawag na spectrum. Yeah. Diba? Yung kumbaga sa painting ang tawag nila doon tonality or tonal. Gets. Yung pag-merge ng dalawang parang color. Yung basic Pisces na shape. Yes. Yung Pisces. And that is psychology. Yeah. Yun yung nagdudugtong doon sa dalawa. Kasi yung mentalism, it's heavy din sa paggamit ng psychology. Yung spirituality also is also heavy on using psychology kasi Carl Jung. We borrow a lot from Carl Jung, diba, sa spirituality natin. And also yung sa behavior. So kaya nagbe-merge ako hindi ko na rin masyadong iniisip na kailangan ito may bowl para dito, may bowl para basta dito. Just doing it, no? Parang ganun ka. No? Matanong ko lang, ano nga ba talaga ang mentalism? So yung mentalism is, kumbaga, kung yung magic is sleight of hand, yung mentalism is sleight of mind. So sa mentalism, under mentalism, yung mentalism is an umbrella pa. Kasi under mentalism, meron mga iba-ibang practices like hypnosis, neurolinguistic programming, hellstromism, telekinesis, marami Anong pinaka-expert mo dun? We could say wala. Lahat dinadouble mo? Lahat talaga. Tawag dito, pagdating naman sa lahat ba ng tao kayang maging mentalist or meron lang mga special na tao na meant para maging mentalist? Lahat kaya. Lahat kaya. Pero kailangan may meron kang, siyempre kahit pa paano mataas yung IQ mo. Okay. Kasi yung mentalism talagang
mental calisthenics talaga siya eh. Gets. Kailangan sharp ka talaga, kasi ang nangyayari doon, nagsasalita ka pero nagpa-process yung utak mo. You're noting things, you're reading their body language, you're reading their facial clues, and you're making a mental note while you're talking, while you're giving instructions. At the same time, there's the intention for it to be entertaining. So there's a lot of things going on. So kailangan medyo ganun yung frame, ganun yung utak mo. Technically, mentalism, kung papasimplihin natin, nakakapag-interpret ka ng isip ng iba or nakapagbasa ka ng iba, no? Matanong ko lang, ano yung advantages and disadvantages ng ganun? Sa advantage muna, syempre, you can gain monetary from entertainment itself, from 'di ba, from the shows, from the talks. Sa disadvantage naman, meron tinatawag na Jedi paradox, yung tinatawag ni Robert Peace ni Cialdini, nila Peace, yung alam ng tao na masyado kang magaling, they put you to test. Oo, diba? Parang halimbawa yung sa mga salesman na magagaling. Gets. Oo. Pag nalaman ng customer, magaling na salesman to, papahirapan. Oo. Ano yung mga experiences mo na gano'n? Maraming beses, yung mga tipong halimbawa, nasa club ka lang, tinanong mo yung pangalan. What's your name? Hulaan mo. Natanong mo lang yung pangalan, papahulaan pa sa'yo. Hindi, kahit ako siguro may innate rin ako na i-test ka eh. Parang ganun. Yeah, ganun talaga yung mga tao. Kaya minsan, naglalagay na lang ako ng papel dito sa ko. Pag sinabi nilang hulaan mo, sasabihin ko nahulaan ko, sasabihin mo, hulaan mo. Parang binabaligtad ko na lang. Para matapos na yung usapan. Parang ganun. Pawitihan na lang. Tawag dito, ano naman tayo? Paano ka naman napasok sa hindi, isa pala. Napasok ka dun sa mentalism. Sabi mo, nagkaroon ka ng mentor. Sino yung naging mentor mo? So, I met my mentor when I was 16, si Mr. David Elephant. Oh. So, si Mr. David Elephant, premier na mentalist sa Europe. He's a Swiss, actually, Israeli Jewish decency, na Swiss nationality, na lumaki sa Amerika. So, traveler din siya. Tapos, nanalo ng loto. Napunta sa Pilipinas. Nanalo siya ng lottery. So, napunta siya Natuturo sa Pilipinas. ba yun? So, nung nasa Pilipinas siya, yung natin, yung embassy natin, parang nagyabang sa kanya. So, Mr. David Elephant, we have, he's number one ganyan, in Europe, mentalist in Europe. Meron din kaming katulad niya, parang prodigy, ganyan. So, pinakilala ko ng embassy. So, nung nakilala ko siya, we developed friendship. So, parang ko na rin yun, he's almost as old talaga no? Same age as my dad. So, si Mr. David Elephant. So, hanggang ngayon, pa rin kami, nagkikita pa rin kami. Para kayong yung The Sorcerer and the Apprentice. No? May pagkaganon, Pero talagang sa journey ng spirituality, lalabas ang mentor at Yes. Yun yung sinasabing, the master appears when the student is ready. No? And the master disappears when the student is truly ready. Yeah, totoo. Kaya may time din talagang humiwalay rin siya sa akin. Hindi sa humiwalay, we're still friends and all, and I can easily, contact him, talk to him, and go to him, and pero hindi na pwedeng ikaw na ang focus niya dahil syempre may mga iba pang ment na kailangan niyang turuan di ba? Parang ganun. Kaya nagnegosyo na lang kami. Ayun, masaya. Nanalo sa loto, swerte yun. Tawag dito. Ayun pala, sa lang, kung sa mundo ng mentalism, kasi syempre nga, may assumption sa inyo, sa mga kakayahan nyo. So, linawin lang natin. Ano ba yung kayang gawin ng isang mentalist at mga hindi niya kayang gawin? Hindi namin kaya mag-pole dancing. Hindi, I mean regarding the... ano ba hindi namin kayang gawin? Yung pag-predict ng future. Gets. But it can be done through spirituality. At saka sa no? Kaya ang ganda nung merging nung dalawa. Yun nga, nakakatawa nga yun. Ano pa ba? Ang mentalism kasi meron ka lang talagang sets of skills and abilities na pwede mong gamitin for hypnosis, mind reading. Yun, parang ganun siya. Tawag dito, naman? Punta lang tayo sa kasi punta na tayo sa spirituality naman. Okay.
Which paano ka naman? mas gusto kong pag-usapan. Ayan, sige. Paano ka naman napasok sa mundo ng spirituality? Lahat tayo merong awakening story. Yeah. Pero syempre, during the time na nag-awakening ka, hindi mo alam na nag-awakening ka. Totoo. No? So, that's why I came up with an article sometime in 2019. Ginawa ko siyang parang nakita ko yung framework based dun sa nangyari sa akin and sa interviews ko din sa mga ibang tao. So, nagawan ko siya ng framework. So, yun yung i-share ko, no? Yung sa akin nangyari, kasi, pwedeng opening of the mind, magising ka. Katulad mo, probably opening of the mind kasi sabi mo, nerd ka, mahilig ka mag-aral, opening of the mind, di ba? Yung sa akin naman, it was more of breaking of the heart. Ooh. Oo. So, series of unfortunate events, no, sometime in 2014 to 2017. In astrology, we call it the Saturn return. Saturn return. Pag-usapan din natin yan. Okay. So, the process of Saturn return, yun yung naging catalyst for my awakening. I started questioning, kasi akala ko dati, I got life figured out already eh. Nagka-TV show ka na, may negosyo ka, maganda yung trabaho, may day job pa ako, tapos gimikero pa ako, hilig ko mag-clubbing. Akala ko I got life figured out. And nung nangyari yung mga series na yon of unfortunate events nga, I started questioning, is there more to life than just this? Who am I? What am I doing here? Where am I going from here? I wrestled with these existential questions. And as I seek for answers to these existential questions, yun na pala yung process ng spirituality or nung awakening mo, then you will have to go through the dark night of the soul. Sometimes several times. So, hindi siya, ang akala ng mga tao rin ngayon, akala nila spirituality is, all about manifesting, all about meditation, magbibihis ka ng spiritual. Hindi eh. It makes the journey interesting, yung mga yun. But, yung real journey is yung process ng pagbabalat sa'yo. Totoo. Kailangan mo ma-strip off sa lahat ng mga, sabi mo nga, label sa identities mo. And nangyayari yun through breaking of the heart. So, when your heart is broken, what's left there, what's remaining there, is your divinity eh. And then dun mo lang marirealize your true nature, your divine nature. So, kailangan talaga siya. So parang ganun yung naging process ng awakening ko. And I'm still nandun pa rin ako sa journey, nandun pa rin ako sa marami pa rin nadidiscover. Mga ilang taong ka nung Saturn return mo? 27. Ang Saturn return kasi is about 27 to 29. Ayan nga eh. Kaya ako siya tinanong kasi nandito ako, yung age ko 29 ngayon. Kailan ka ba ngayon? 29. Direct hit tawag dyan. Direct hit. Pero hopefully, kasi for the past 2 years, grabe yung mga nangyaring diba? Sa akin. So, sana... Kaya nga sa music, di ba? Maraming may 27-year-old club, di ba? Yung 27 club. Yun nga yun, yung parang sa astrology, ang theory ng mga tao is, yung mga yun, sila Kurt Cobain, sila Jimi Hendrix, sila Robert Johnson, sila Amy Winehouse. Mga sila yung hindi nila kinaya yung Saturn return. Kasi parang, ito rin yung parang yung parang gift and curse ng mga artists. Yung sensitivity. Dahil highly sensitive and highly open kami, dahil nga siyempre, pag sensitive ka, sensitive ka rin sa input signals eh. Yes. So lahat ng dumarating sa'yo, parang nararamdaman mo talaga eh. And pagka creative ka, open ka rin. Kasi technically, ino-open mo sa tao yung emotions mo. Kasi pag nagsusulat ka ng kanta, diba? So parang iba yung tawag dito sa term sa psychology, yung neurosis. Yung neurosis ng isang creative na tao or isang artist. So pagka nasa Saturn return ka, na puro ka challenges and all, may mga taong sa sobrang sensitivity nila, hindi nila kaya. No? Si Tio Bray, ganun. Na isang musikero. Tawag rito, mas nakaka-relate siya sa sinasabi mo ako kasi I'm more of the left brain processing. Si Tio Bray, more of the right brain artist nga kasi. And nagkataon pa na Scorpio siya. So, ang mga Scorpio kasi sanay na sanay sa dilim eh. So, siya, nag-acclimatize na siya masyado dun sa dilim na hindi niya alam na ang lalim na pala nung
he's in deep shit na pala, kumbaga parang, sabi nga niya, yung Saturn return niya, umabot ng 40. Kasi parang hindi daw siya natututo ng lessons. Ayun nga, yun ang importante dun no? Yung Saturn return mo is, technically, yun yung initiation mo into technically adulthood Parang awakening siya. Initiation siya. Yung Saturn, para lang makarelate sila, is the planet of karma. Yeah. It's the planet of restrictions. So all your life, nung pinanganak ka, umiikot na siya, nagpe-precession na siya. Pagdating mo ng about 27 to 29, depende sa degree, makikita sa chart yon, dun siya magi-start mag-deliver ng karma mo. I mean, not to persecute you. Kasi yung karma na yon, vital siya na lesson para ma-fulfill mo yung life purpose mo. Totoo. Kaya it's a beautiful process din. So, kumbaga parang sa yung mga nagta-tarot cards, parang yan, hero's journey. Oo, yan, totoo. Papag-usapan natin. Full lang simula. The fool's journey. So, yung during Saturn return, pwede mo sabihin yun yung gitna nung 22 major arcana. Na papunta ka na dun sa mastery, kung tawagin. Pero wala naman talaga master. Wala, yan nga. But but it's tsaka pag may na-master ka na something, dapat bumalik ka ulit sa pagiging student. Yes. So, yun, ganun yung nangyari sa akin. Ganun yung process ng awakening ko. Oo. Paano kaya yun sa akin? Hindi, kasi parang, may multiple awakenings naman sa buhay. No? Kasi sa akin, medyo maaga ko na yung Satori ko, yung Nirvana o yung awakening na nangyari sa akin. Sa Sagada yun. Naalala ko, nung una tayong nagkausap, binanggit mo sa akin, pumunta ako ng Sagada. Sabi ko sa'yo, tinatawag ka uli ng Sagada. Oo. Naalala ko nga dati, siyempre, dun nga nangyari yung awakening ko. Basta nasa pader lang ako, napatingin ako sa pader, hinahanap ko yung kaibigan kong nawawala. Tapos biglang nag-manifest sa akin yung sacred geometry, parang bigla akong naintindihan. Tapos sabi ko, gets ko na. Tapos yung na-gets ko na yun, hanggang ngayon, yung sabi ko nga, yung alchemy na ginagamit ko sa pagluluto, sa pagkanta, sa lahat ng ginagawa ko. Parang yun yung napulot ko nun. Pero, yun nga, yung Saturn return ko naman nito, may parang new awakening naman na parang, hindi ko alam kung tapos na, sana tapos na. Pero yun nga, for the past 2 years, mong 27 ako, medyo marami-raming nangyari. Like, na-bankrupt negosyo. So, ano yun? Naloko tayo ng ating minamahal. Ganun. You could say na yun din yung catalyst mo. Oo. Tapos ngayon nga, parang nandito kami sa path na parang alam ko na yung life purpose During ko. that time, initiate ka na? Ha? Hindi pa. Process ng initiation ako sa organization ko. Pero parang yung Satori ko way before the initiation sa dun sa organization. Ano yung Satori para makita ko? Parang lang din, parang Satori sa lang yun sa Japanese. Pero lang din, parang Nirvana, awakening, para mga naging Christ consciousness. Yes. Pero hindi ko rin kasi it was technically kind of a spiritual experience din. So parang ako nung nangyari sa akin yun, is nalaman ko lang na feeling ko ito rin yung naranasan ni Buddha, ito yung naranasan ni Christ nung transfiguration. Yeah. Parang nalaman ko lang, sense of knowing lang na ito yun . Pero at the same time hindi rin siya yung with the right skepticism and the right parang pagtingin ko sa yin yang na, yes, ito yung experience ko, pero it doesn't make me any special. Oh, yeah. Sabi ko nga palagi, yung awakening is not for everyone. Oo. It's not for everyone, but it's available for anyone. Totoo yun, oo. I mean, dormant lang siya, natutulog lang siya sa'yo. Oo. Nasa sa'yo yun kung gigisingin mo. Gigisingin mo, no? So, kaya nagpapaulit-ulit yung lessons. Oo. Kasi, kaya nakaka-experience ka ng paulit-ulit na sabi mo, persecution. Kaya ang tanong mo palagi, why do bad things happen to good people? Ganun tayo. Hindi. Nung nung unang mga awakening ko, puro magaganda, lagi ako sa Gada. Yung sabi ko, nung sinabi mo punta ako sa Gada, bigla ko naalala, one of the best years of my life, nung thrice a year ako nasa Sagada. Laging maganda nangyari sa buhay ko. Parang, ang weirdo nga, na nagka-awakening ako, nung puro magaganda nangyari sa buhay ko. Kasi nga opening of the mind yung nangyari. Oo. Pero ngayon, yung second batch, itong ang feeling ko sa atin return ko for the past 2 years, yun nga, nalugi ako, tapos niloko ko ng ex-girlfriend ko. Ganun kasi siya Para siyang spiral na
na hindi pare-parehas yung experience. Kung for Totoo. some people, kung ang naging ano nila, breaking of the heart, ang naging catalyst nila, yun na yung masakit. Tapos at some point, merong magkakaroon ng parang nirvana experience. Oo. Pero after nung nirvana, yung akala mo na nirvana experience na yun, sample pa lang pala Sample yun. pa lang pala, no? Oo. Kasi after nun, merong Dark Night of the Soul. Dark Night of the Na Soul. lahat talaga dadaanan natin. Oo. Yung sa mga nag-o-opening of the mind naman, after ng opening of the mind nila, yun na mismo yung nirvana experience. Oo. Tapos magkakaroon ng parang, again, Dark Night of the Soul. Sa akin gano'n, parang wala na akong naging nirvana experience. Ito, ngayon, hindi ko alam, hindi ko pa naman sinasabi kasi yun nga, for the past 2 years talaga, parang binalikan ko. Mukhang nag-Saturn return talaga. Tapos ngayon, yung sinabi mo nga kanina na more on, wala siyang nirvana experience. So, walang yung hyper parang awakening experience na parang very out of this world o trance-like experience. Pero yung nasigurado ko na sa sarili ko, yung life purpose ko, is ito ngayon taon lang nangyari yun. Na parang bigla ako nagkaroon ng ito na yung kailangan ko. Ito yung skill set ko. Ito yung tingin din sa akin ng tao. Tsaka ito yung parang feeling kong tunay na ako. Parang gano'n. Parang gano'n yung nangyari sa akin ngayong itong... Yung commonly yung nirvana experience na yun, kahit sila Eckhart, kahit sila Aaron Abgi, iisa sinasabi akala natin yun na. Oo, hindi pala. Ano pala yun? Sample lang pala yun ng what can be achieved. Oo. So, siguro parang breadcrumbs na kailangan mo rin siyang habulin. Unti-unti, no? Until pag nakuha mo na siya this time, pwede mo na siyang ma-reintegrate. Yun, actually. Pag na-reintegrate mo na siya, magno-normalize ka na uli. Yung sinasabi ni Buddha na, nung tinanong si Buddha, what did you do before enlightenment? I chop wood, I carry water. What did you do after enlightenment? I chop wood, I carry water. Pareho lang So, na-reintegrate niya. Na-reintegrate niya. In the same manner si Jesus Christ, na-reintegrate niya. Yung dalawang masters na yun So, sa atin, hindi natin ma-reintegrate yung sample kasi ang bilis lang, hindi mo mahawakan, hindi mo mag-grasp. Kumbaga parang kay Eugene, yung unang ray gun niya, diba? Lumabas lang, diba, nung may sing-sing siya. Pero kaya naman pala na mag-ray gun na walang sing-sing. Sample lang. Sample lang. Nabanggit mo kanina yung mga masters. Kasi yun pala, sa set of beliefs nung sa akin, yung sa organization ko nga, sa aral ko, yung may kwento lang natin na yung masters kasi nabanggit niya na si Jesus Christ tsaka si Buddha is masters. Na parang sa perspective po, nung namin is sila Jesus Christ tsaka sila Buddha is meron sila mga na-experience kung bakit sila nagkaroon ng Christ consciousness. So parang awakening. Na parang si Jesus Christ is hindi naman, kasi special talaga siya pero hindi siya nag-iisa lang. So parang yun lang yung point. Sino pa ba yung mga ascended masters? Tawag pala sa kanila is ascended masters. Iba ang tawag avatars. Avatars. Si Baba G. Marami talaga nagpapatotoo kay Baba G. Si Ramdas. Ramdas? Teacher lang talaga si Ramdas. Be here now, no? Who else? Saint Germain. Si Saint Germain kasi siya kumbaga parang nagpapakita siya palagi. The Duke of Count Saint Germain, lumalabas siya sa iba-ibang time. Tapos pare-pare hindi nagbabago yung itsura niya. Si Saint Germain, tas may aura siya na violet, na indigo. So, 'di ba nung alam mo ba nung time nila, nung wala pa kasi silang internet noon Common sa kanila makakita ng aura sa mga mystics. Kaya yung mga, 'di ba yung mga saints may halo? Gets. Kasi wala silang masyadong ginagawa na marami silang time para sa kanilang devotion. So who else? Masasabi natin na masters. Sa Hindu, si Krishna. Krishna, no? Sino pa ba? Krishna consciousness. Ayun nga, matanong ko lang. Punta tayo sa yun nga, para may background lang sila. Ano nga ba yung Christ consciousness? In my own words, I think yung Christ consciousness is
the communion with the divine. Divine. Yung sinabi niyan, the proverbial, I and the Father are one. Yeah. Hindi niya sinabi, I and the Father are one and the same, or ako din siya. So, I and the Father are one. Na-misinterpret lang siguro ng history. No? Kasi hindi, kasi siya yung gnosis kasi talaga hindi mo talaga siya maiintindihan kung hindi mo siya ma-experience. Kung hindi ka tinawag. Kung hindi mo siya ma-experience. Yan nga rin eh. Parang sinasabi ko doon, yung awakening is para siyang paano mo ina-explain yung kulay pula sa taong bulag? Right. Paano mo explain yung kulay pula sa taong bulag? Right. Na parang the only way to experience it is through the only way of knowing it is through experience. Yes. Kaso, pwede ring magkakaiba yung experience natin nun. Yeah. And that's the beauty of it because yung different points of view are different points of view of another you. Totoo. So, para sa akin yun yung Christ consciousness. When he realized that he and the Father are one. Totoo. So, yung Christ kasi in the Greek language, it means Christos. So, meaning crystallized. Kaya nabanggit mo yung transfiguration. Itong mga ascended masters kasi part din sa sa journey nila is nakapag-develop na sila ng crystallized body. So, meaning hindi na masyadong dense yung katawan nila. And as you develop this crystallized body, you are able to absorb more love and wisdom. Gets. Tayo nahihirapan tayo mag-absorb masyado. Nakaka-absorb tayo ng love and wisdom, pero hindi na pa-process masyado ng chakras. Kasi nga, mayroon tayong meat suit na sobrang dense. May kumakain tayo ng karne. Kaya yung mga Hindu, di ba, vegetarian sila. Kasi kahit sa Krishna, kahit sa Hare Krishna, bawal no? So, ikaw ba? Sarap pare. Sarap ng steak. Ako rin. Wala pa ako doon. Ako rin. Hindi ko kaya Pero hindi naman siya kailangan. Oo nga. I mean, kailangan siya, makakapagpapabili siya. Kumbaga, in the same manner, yung plant medicine, booster. Oo. Gets nga. Parang ganon. Pero to each his own experience and journey. So yun nga, dahil crystallized yung body, nakakapag-absorb ng mas maigi ng love and wisdom. And nakakapag-process ng love and wisdom. Kaya subukan mo kapag nag-fast ka. Di ba? Mas madali rin mag-absorb ng love and wisdom. Yung iba, di ba, during Christ's, di ba, nung nasa desert siya. 40-day fasting. Yung 40 days kasi nung time na yun, pag sinabing 40 days, it's not a literal sense na 40 days. Ang 40 days kasi nung time na yun, ibig sabihin, many days. Kaya nga 40 days dun sa flood, 40 days dun sa... Pag sinabi lang 40 days, it means parang, ayoko na magbilang, basta 40 days. Parang ganon. Parang kunyari pag sinabing 100,000 taon. Parang ganon, yung cultural context. Gets. Parang anding, parang ganon, Brian, parang ganon. So, yeah, so yun yung yung for me that's Christ consciousness. So yun nga para sa iyo, pareho ang Krishna consciousness sa Hare Krishna at saka yung Christ consciousness, no? Same thoughts, different languages. Totoo. Same experience, different languages. So ang nakikita ko diyan ganito Si Buddha kasi we could say na siya yung greatest teacher ng wisdom Yeah. 'Di ba? Si Jesus Christ naman, masasabi natin, master siya, greatest teacher naman siya ng love. Love. Totoo yan. So, sa principle ng love and light sa spirituality, yung love is about expansion. Oo. Ang light naman is the pulling back in. The pulling back in. So, si Jesus Christ, na-achieve niya yung communion with the Father by kasi the lens that he saw it from, I love you. Ako, ikaw. Ako, nung kumatok ako, you know the story, kumatok ako din ako pinagbuksan. Lord, kung kumatok ka, pinagbuksan, pinakain ka namin, binihisan ka namin. You can say there na very apparent sa kanya na nakikita niya na yung kapwa niya is siya rin. Kaya andali niyang nakakapagpatawad kahit Sabbath day nagpapatawad siya, di ba? So, na-achieve niya yung communion through love, the expansion. Si Buddha naman, na-achieve niya naman through the pulling back in. Di ba, nagtanggal siya ng lahat ng desires. Ng desires, I am not that, I am not my ego, I am not my... Until,
it's just him and the Father. Oo. Until nagkaroon siya na, although hindi niya tinawag na God eh, wala siya tinawag na God eh. Until na-experience niya yung nirvana until it's just him. Oo. So, yun yung mystery ng love and light. The one is yung love is outside. You could say na yun yung inhale and exhale of the divine creator. Gets. Oo nga. Diba? Kaya kahit sa meditation, napaka-importante ng inhale and diba? exhale. He exhales love, he inhales wisdom. But it's also not to say na si Buddha walang love. Si Jesus Christ walang wisdom. Hindi. The two are inseparable. Kaya nagkaroon ng awakening si Buddha kasi nakakita siya ng nagsasuffer. Mga naghihirap. So clearly meron siyang compassion. And yung love, hindi maituturo yun kung walang compassion. Masasabi natin ang pinakamagaling na guro, Jesus Christ. Jesus Christ. So, meron sila nung dalawa. Pero talaga silang importante. Parang hindi mo kaya magbigay ng tunay na pagmamahal kung wala ka ring wisdom. Yes. Kasi your ability to love is only up to how much wisdom you have. Yeah, totoo yan. Kaya kita mo yung sa religion na nangyari during the persecution, during the dark ages. Mahal kita, sambahin mo yung Diyos ko. Ayaw mo, patayin kita. Patayin kita. Hindi tunay na pagmamahal yun. Yan nga eh. Hindi yung pagmamahal. So yung, again, sabi ko nga, yung love yung ability mo to love. Kasi kung may wisdom ka, mas makakapag-extend ka ng compassion. Totoo. Diba? Hindi siya from ego na marami akong alam. Pero dahil may wisdom ka, you are able to see na, tong taong to, hindi to makasalanan. It's just that meron siyang illness. It's just that may problema siya. May mali sa kinalakihan niya. Na-extend mo yung compassion. Totoo. So, yung pain na sinusubukan nilang i-inflict sa'yo, when you have wisdom, you see it as it's a cry for reflection help. Nila. It's a cry for help from them. So, for me, anger is just love disappointed. Hindi, kasi ba sinasabi na ng duality, kabaligtaran ng anger is love. May dualistic eh. For me, it's non-duality eh. Yung anger, tsaka yung love is just one and the same. Magkaibang spectrum lang. Kumbaga yung volume knob mo, nakababa lang. Pag tinaas mo yung volume knob mo, love yun. So, yung fear is just, you're seeking for wisdom but nobody is fulfilling it for you. Kaya kami tinatawag ng fear of the unknown. Yeah. So, they're one and the same. It's just the spectrum of... Isa lang nga, totoo. Tsaka, pagdating kasi sa kahit lagyan na natin sa science, technically, we're all just one energy eh. Absolutely. Diba? Yung sa Big Bang, na parang isang single ball of energy na sumabog lang, tapos lahat na nag-exist sa universe is galing doon sa isang energy na yun. Tapos ang energy cannot be destroyed, cannot be made. So yun din eh, yung parang yung lahat nga tayo is may access kay God. Dahil nga, technically si God is tayo rin, lahat. Parang sa science, nagkakaroon tayo ng revolution ngayon. Nagkakaroon tayo ng breakthroughs ngayon. Kasi for the longest time, ang iniisip natin, magkakahiwalay lahat ng mga bagay. Kasi di ba sabi natin sa Newtonian physics, nothing can be in superposition. Meaning, walang dalawang bagay na pwedeng magpunta sa dalawang space, sa isang space. Di ba? Alam ko na kung saan ka pupunta. Sige. Pero pag now we're learning from quantum mechanics, may quantum entanglement. Quantum entanglement, sabi na diba? So wala talagang space. Yung nakikita nating space, ibig sabihin, hindi lang natin na-unlock kung ano yung meron dun sa block na yun. Totoo. Kumbaga pag naglalaro ka ng game, di pag hindi ka pa na-unlock ng player, di ba kulay black siya? So parang ganoon. May explain lang namin yung quantum entanglement. New discovery siya sa science. Hindi, actually, matagal na siyang discovery. Pero ngayon, parang nagkaroon na ata sila ng image kung ano ba itsura ng dalawang quantum entangled particles. So, ang quantum entanglement po, sa simpleng pagpapaliwanag lang, is, ang dalawang particle na quantum entangled, na entangled sila, technically, related sila sa isa't isa. Nag-pair bond. Mag-pair bond sila. Kahit mapunta sila sa magkalayong lugar, pareho yung mangyayari sa kanila. Oo. Kapag kiniliti nila yung isa, tinira nila lang ng kuryente, at the same time, yung nasa Switzerland, yung isa nasa Pilipinas, nilalagyan ng kuryente yung nasa Pilipinas, yung nasa Switzerland, nagva-vibrate din. Totoo yun. So, yun nga. So, parang, tapos ang nakakatawa pa dun is, yung nakita ka nila yung image nun, lumabas, etong yin-yang. Yes. Oo. Na parang quantum entangled particle, mukhang yin-yang. Tapos nakakagago kasi parang,
Dati. Kasi yun na yun. Oo. Yun na yun yung itsura. Yun yang. Oh, yun yang talaga. Nakakatawa lang kasi parang dati nakuha nila Lao Tzu to through meditation and experience sa buhay. Pero yun na yung pinapakita ngayon ng hardcore science, so nakakatawa lang din. 'Di ba parang dati yung yung mga geometry nakikita mo lang sa mind mo kapag nagme-meditate ka, diba? Parang may lumulutang dito. Mga geometric. Pero ngayon, they're finding out na yung nature ng reality, meron palang geometric foundations. Yan talaga. Geometry talaga ang foundation na reality. Oo. Tawag dito, ano naman? Ito punta lang tayo dun sa spirituality and awakening. Ito personal question to kasi medyo talaga siya sa akin, medyo parang matagal na siyang mystery sa akin. Na parang hindi ko rin ma-explain. Pero ego aside. Okay. Bakit mayroong mga tao na parang tila ba parang nakakaramdam sila ng shaman vibes sa'yo? And at the same time, parang yung buhay nila nagkakaroon ng alignment and para bang konting swerte and awakening kapag nakakasama ka nila. Yeah. Bakit may ganong tao? A good question to ask is what do you do whenever you experience that? Hindi, baliktad. Kasi parang more on, hindi kaya ako siya natanong kasi parang may mga taong sinasabi sa akin gano'n na parang, ano nangyari? Ba't pag tuwing kasama kita, ang daming lumalabas na mga gano'n. Tapos kunyari, merong isang tao, kunyari, pag-usapan namin, alam mo, nakita ko bagay ka sa sales. Sa experience ko bilang dating naging employer ako, nakita ko yung ugali, yung parang yung talent niya sa sales. Tapos bigla kinabukasan, may nag-email sa kanya ng sales job. Nag-aalok ng sales job. So parang yung mga ganun. Tapos ang daming, tapos for a very long time, mula nung nagsatori yung sa akin, yung kinikwento ko sa'yo, parang medyo nangyayari yun. Nang hindi ko na ma-explain kasi parang ayoko namang i-relate yung mga nangyayari sa buhay nila sa akin, egotistically. Yeah. Pero parang they often say that, parang katulad yung isa kong friend, na parang minala siya sa benta niya kasi nagbebenta siya mantika. Parang wala siyang benta buong araw. Sabi niya lang, punta nga ako kay Baste, makaramdaman lang ng magic sa bahay nila. As hindi pa siya nakakarating dito, malapit lang diyan. May factory bigla siya nadaanan ng sabon. Tapos inalok na yun. Tapos biglang nagulat siya, 70,000 yung benta niya dun sa na yun, na parang yun lang naisip. Tapos parang ang daming taong medyo nakakapagbanggit. Ano birthday mo? 28? October 8. October 8? Oo. Yung may 8. Okay. So, marami siyang explanation eh. Oo. Unang explanation ko, kaya ako tinanong, what do you do whenever you feel it? Oo. Ang sasabihin ko kasi sa'yo, huwag mo silang sasawayin. Oo. Yung halimbawa, may tumawag sa yung master, huwag mo silang sasawayin na, hindi ako master, gano'n. Kasi minsan nagiging parang pa natin ng ego. Na kapag sinabi natin, parang pagka-feeling natin humble tayo. Parang yun pa yung nagiging mukhang egotistic. Galaw din ng ego yun pag nagiging humble tayo. Totoo. But just let them be. Oo. Pero bakit nga ba? Kasi ganito yan. As we speak right now, yung concept ko sa'yo, nasa loob lang ng utak ko. Oo. Hindi ikaw yung, kilala kita, pero concept ka lang. Concept ka lang sa akin. Kasi all is mind eh. All is mind, The principle of mentalism, di ba? All is mind. All is mind. So, yung alam ko sa'yo is hindi ikaw yung buong pagkatao mo na yun. Gets. So, hindi ko kilala tatay mo. Diba? Although sabi mo, nandito yung tatay mo, bahay ng tatay mo to. Parang ganun. Concept lang. So, they see you also as concept. Gets. So, let's explore that analogy furthermore. Di ba pag nananaginip ka, may kausap ka din sa panaginip mo, di ba? Minsan. And we can agree na yung tao dun sa panaginip mo, product lang ng utak mo. Tama? Pero hindi mo nababasa yung utak niya. Meaning to say, when you're having a conversation with that person in your dream, and that person is not necessarily the person na kakilala mo. Kaya nga sa panaginip mo, di ba, may kausap ka, mamaya, si Jobert yung kausap mo, mamaya, yung paglakad mo, iba hindi na si Jobert yung kausap mo, di ba? So, kumbaga, nandito tayo, life is but a dream, or kumbaga, dream tayo ng creator eh. Nasa loob tayo ng panaginip niya eh. So, perhaps, yung creator, kino-configure ka para mag-fit dun sa kung ano man yung kailangan nung taong kaharap mo, and dahil medyo awakened ka, mas madali ka i-configure.
and medyo mas nandun ka sa frequency na yun. So, there could be a lot of explanations. Oo. Sa astrology naman, merong, kumbaga, depende sa rising sign mo. Kasi yung sun sign mo is how you see yourself. Your rising sign is kung paano ka nakikita ng tao. For example, ako, I'm a Pisces. Pisces is how I see myself. Pero yung mga tao, nakikita ako as Libra. Nakikita nila ako as friendly. Ako Libra ako. Yung mga Libra is how you see yourself. Oo. Pero the sense that I'm getting the sense that I'm getting from you could be a Sagittarius, you could be a Sagittarius rising. Actually, hindi ko pa alam kasi talaga yung rising kaya and moon. Kailangan talaga. Oo nga eh. Hindi ko pa alam yung oras kasi. Hanapin ko. Different perspective. Depende kung sino yung tumitingin. Kasi para talagang bigla na lumalabas yung The Shaman. Na yung mga kaibigan ko yung nagbabanggit or parang ganon. Parang may sense of ano sila dito sa room. Hindi ko alam kung naramdaman mo ba yun na parang magaang. Yung mga distressed na tropa ko, lagi na sinasabi, punta muna ako sandali dyan. Gusto ko lang makapag parang retreat ng onte. Parang yung yung headquarters din ng spirituality, ganun din. Oo. Ang dami ng mga content creators na pumunta doon na halimbawa may bigat na dinadala pupunta doon. So, siguro dahil sa yung collective energy na rin kung paano mo ginamit yung bahay. Siyempre, ikaw na rin. Siyempre, energy. Pero hindi ko rin talaga alam eh. Kasi parang, ito pala yung susunod na tanong ko dun. Namamana ba yung ganun? I don't think so. Kasi parang yung kwento-kwento sa nanay ko. Kasi nanay ko, hindi ko siya na-meet ng, kumbaga, 4 years old ako na namatay siya. Pero often, parang gano'n yung mga kwento sa kanya na parang medyo kakaiba siyang tao. Na parang gustong-gusto siyang pinupuntahan ng mga tao. Yung bahay nila yung puntahan ng mga kaibigan. Tapos, parang lahat, kahit mga bosses niya nung nagtatrabaho siya, parang yung charisma and yung parang effect niya sa tao na parang wala naman siyang technically monitoring help na binibigay, pero parang people just love her company, parang ganon. Pwede mo sabihin namana, pero pwede rin kasi sabihin natin baka high frequency rin talaga yung nanay. Yun nga, parang ganon. Ang pwede talaga natin sabihin is kapag high frequency ka, contagious yung energy mo nakakahawa You can fill up one room ng energy mo Kaya nga merong mga, for example, sa St. Germain daw. Grabe daw ang aura nun. Yun nga. Pag pumasok ng mga pag meron silang mga events, ano ba tawag mo? Yung mga events ng kings and queens. For example, yung energy ng Pope. Ayun nga raw, may certain energy raw ang Pope, no? Yung nakakaiyak pagka na. Kuya ko may experience sa ganun nung pinanood niya na sa TV, kahit di niya kilala yung si Pope John Paul noon, yung dating pumunta. Umiyak siya. Kasi totoo naman na vicar of Christ yun yung Pope diba? So, kaya may energy. Kumbaga, kinasihan, ang tawag naman ng Catholics, kinasihan ng Espiritu Santo. So, maraming tawag, pero hindi lang, wag nating i-dismiss na dahil ito lang yung tawag na to. The rest mali na. Totoo yun. Kasi ganun tayo, medyo ganun yung frame natin mag-isip Pag ito yung explanation na tama, dito ako nagre-resonate. The rest, lahat na mali. Yun. Diba? Yun yung problema eh. Kaya parang, kasi yung words kadalasan limiting siya eh. Kasi yung words gawa lang ng tao pero yung reality, it's so much more parang ganun. Yun yung isa sa mga mystery ng in the beginning, there was the Word. Yun nga totoo. And the Word became flesh and dwelt among us. Yun yung isa sa mga mysteries nun. Totoo yun. Mabalik ko lang kanina yung pinag-usapan natin sa love and wisdom, no? Kasi mabalik ko lang yung term na Magi. Yung Magus. Di ba parang yung ginamit nun sa Birth of Christ na story, yung three wise men. Hindi naman talaga sila three kings Three magi sila Yung magi sila, tapos three wise men sila. Parang yun yung parang point ko dun sa love and wisdom na parang kailangan mo ng tunay na wisdom para makapagmahal ng tunay. And yung love and wisdom, siya rin yung parang magic or yung force, yung power, di ba? Yes. Oo. Yun yung gumagalaw. It's the classic Romeo and Juliet ng universe. The one cannot exist without the other. Kaya nga in the beginning, sabi nga, 'di ba? In the beginning let there be light, 'di ba? And as we know, light carries information.
in science, di ba? Oo. And perhaps the information that light carries is love. Love. So, di ba, kumbaga parang yun yung sinasabi natin na yung Diyos, lahat ng naaabot ng ilaw niya, naaabot ng pagmamahal niya. Pero we just, tumatalikod lang tayo. Oo, tumatalikod lang tayo. Na nakikita yung ilaw niya, yung pagmamahal niya. Oo. So, parang ganun. Pero yung ano ba, kunyari, yung mapag-usapan natin yung kanina nga, yung parang... Yung magi? Hindi, yung technically, yung mga natural magi. I think astrologers din Oo, sila. yun nga, mga magi, astrologers and all. Kasi parang technically, pag seeker ka, pag naghanap ka ng knowledge, naghanap ka ng wisdom, para mapupunta ka dun eh. Kasi ako nanggaling ako from devout, Catholic, to atheist, to agnostic pantheist, from pantheist to magician. Parang ngayon, ang gulo na. Ayoko na i-define. Kasi nga parang ayoko na i-limit eh. And in and of itself, it's an alchemical process. Ayun nga. Diba? Parang knowing and unknowing and knowing, Yes. thesis and antithesis siya eh. Yes. Pero kunyari punta tayo dun sa, Destruction yun nga, yung kunyari, kung yung mga high vibrational people, kasi ako naman, technically, yun naman sinusubukan natin. Like, nagme-meditate ako and all, nag-grounding ako for that high vibration. Pero hindi ko talaga alam kung, pero paano mo poprotektahan naman yung ego mo when you have that kind of ability or parang gift or yun? Number one, if you must play the game, you have to know the rules of the game. So, if you cannot kill the ego, by the way. Yeah, yun nga. Diba parang may sikat na libro si Ryan Holiday, The Kill the Ego. Ego is the enemy ba yun? Ego is the enemy, Hindi ko nabasa yung libro. Oo, But I'm ako rin. sure he's Ako rin just dito. using it as an idiom. Yes. For me, the ego is a horrible master. Oo. But he is a very good servant. Gets. Oo. No? So, if you must play the game of making the ego hungry, Yeah. or do not feed the ego, diba? Oo. Make him hunger, or ganun. Kailangan alam mo kung paano siya gumagana. Number one, yung ego natin, ano ba siya? Yung ego natin, ang primary purpose niya is to protect the self and what it deems as part of the self. The self, oo. So, the moment you're able to write your name, by the way, ang ego is a program lang. Kumbaga, in the same manner ng classical conditioning ni Pavlov, yung mga hayop may animalistic behavior, defense mechanism. Yun din yung ego. Yun din yung ego natin. Now, it runs in programs. Wala siyang consciousness. So, the moment you're able to write your name, gagawa na siya ng una niyang pride. Sabi ng ego, I am that. Ako yan. Tinawag ka ng nanay mo, I am that. Una mong pencil case, my first pencil case. Hanggang sa dumami yung ego, yung pride mo, yung lahat ng pride na yun, ginagamit na armor ng ego to protect the self. The self, oo. Now, meron pa siyang isang way of protecting the self. And that is guilt. Guilt, oo. Yun yung pagtatanggal niya nung armor. Super niya. ego, no? Yan. Oo. So, kung halimbawa yung pride niya na-threaten, sometimes gagamit pa siya ng mas malaking pride to battle. Pero pag nakita niya hindi niya talaga kaya, gagamit naman siya ng guilt. That is why you are in a constant suffering of magaling ako eh. Halimbawa, you take pride on being good employee. Ginagalingan mo. May dumating na bagong empleyado. Magaling daw. Gagalingan mo lalo. Michael Jordan pala ng corporate world yun. Oo. Sabi ngayon ng ego mo, hindi ka talaga magaling. Mas magaling siya. So, gagamit na siya ng guilt to cut your losses. Gets. However, yung volatility or yung pagbagsak ng pride to guilt, yun yung sinasabi nating suffering. Gets. Pero when you're in a constant na pride, guilt, yun yung endless suffering. So that is the ego. Ganun siya gumagana. So if you must feed the ego, kailangan maging aware ka na you are not your mind. And when we say mind with the small letter M, Gets. not with the capital letter M, Gets. mind, capital letter M is for wisdom. You have to know you are not the one who's thinking. Yun nga. Program lang yan. The infinite intelligence na yun. Who are you then? You are the one that listens.
Gets. That's the consciousness. That's the soul. That's the divine in you. That's the Christ in you. Ako lagi, pagka sinasabi sa akin yun nga na... Siyempre, minsan ano ko rin, ano ba yun? Ba't yung ano kinalaman sa akin ng mga nangyayari sa yung swerte, di ba? Pero parang sinasabi ko, siguro ano lang ako, antena lang ako. Parang antena lang ako na para makita nyo yung dapat sa inyo. Parang ganun. Absolutely. Parang ganun. Yeah, reflection tayo eh. So parang yun nga yung napag-usapan. Yeah. Tawag dito, punta naman tayo sa ano. Paano ka naman nakapasok sa mundo ng astrology naman? Ang pinaka-influence ko, shoutout ko si CA. CA ng Astro North Star. Oh. Naging member din siya ng spirituality team dati. I'm into spirituality na. Nung naging member ako ng group nila, ng Astro North Star, I studied astrology. Nung inaral ko, syempre dahil may way ka of, dahil may alam ko sa mentalism, may way ka of studying yung mga bagay-bagay ng mabilis. Mas matindi yung retention. May mga techniques sa learning eh. Gets. So, and then na-practice ko siya ng na-practice. Siguro parang napansin ko din kung halimbawa may inaaral ako, yung universe, binibigyan din ako ng maraming opportunity para ma-apply ko yung pinag-aaralan. Totoo diba? yun. Sa akin din ganun. Have you tried yung minsan may pinipreach ka, pero hindi mo pa na-experience? Oo. Ipapa-experience sa'yo. Parang, yan ang problema pag pag medyo may tendency ka rin maging shaman, parang nagiging preachy ka pa minsan. Oo. So, parang ganun yung nangyari sa akin. Sa astrology naman. Tapos, syempre, natuto ko sa pagbabasa, syempre sa pagre-read, yung actual experience. Hanggang ngayon ba nagdi-divination ka pa rin? Yung astrology kasi hindi ko siya matawag na divination kasi interpretation. Interpretation. Divination, you could say, yung tarot cards. Tarot card. Although hindi ako marunong. Hindi ka nagka-tarot masyado. Hindi ako marunong talaga ng tarot cards. I understand the tarot. Oo. In a manner na naiintindihan ko siya as the fool's journey, but the journey itself. Pero hindi ako marunong mag-divine through the tarot. Although I use oracle, nag-aral naman ako kay Miss Angel, kay Miss shucks, ano ko yung pangalan niya ngayon. So sa Angel Vibes. So natuto rin ako magbasa ng oracle. So ano siya dagdag lang ng knowledge, no. Tawag dito, so yan, punta tayo sa astrology. Bilang, kanina nag-uusap tayo about science, mukhang, kasi bilang seeker, lahat naman nag-aaral din ng science. So, pagdating dun sa astrology, kasi ako lagi akong para akong gitna lagi ng skeptic at ng believer. Parang, aralin ko siya, pero laging kahit ano malaman ko, parang laging skepticism na posibleng malito. Pero, kunyari, kung ma-explain lang natin, ano nga ba talagang epekto ng placements ng mga between at mga planeta sa buhay ng isang tao? Number one, dun muna tayo sa premise na I don't believe that we have a God who works in random chaos. Gets. Smashing into each other that don't make sense. I don't think that's the God, the supreme God. Gets. So when he operates with divine beauty and order. And I think astrology yung if not the best na para makita natin yung order na yun. For example, sa astronomy, 'di ba, yung layo ng sun will take you 8 seconds from in the sunlight to here. But that's also the exact na pag nilagay yung moon, yung size ng moon just enough to cover the sun kapag may eclipse during a full eclipse. So there must be an order. Where you are 70% water, bakit accurate yung 28 days ng lunar cycle sa menstruation ng babae. So may order nga. So bakit kapag bilog nga daw ang buwan, di ba? Parang may order talaga. And syempre napakababaw pa ng mga sinabi ko na. Napakababaw nun. And that's tawag dito open secrets lahat ng mga yon. Pero when you really deep dive pa sa astrology, pag nakita mo na yung order, oo nga, bakit may Saturn return? Bakit nga maraming tao during 27? Bakit maraming
but every 12 years of your life, bakit meron kang abundance? Kasi nga si Jupiter naman, the planet of abundance, bumabalik naman. Nagre-return din. So, bakit special yung 12, 24, 36, 48, 60? Kung papansinin nyo yung buhay nyo, what have you been doing during your 24? Kasi nandun yung Jupiter mo. So, parang ganun siya. Ganda. Tawag dito. Although, sorry sige. Umabot ako sa point na pag-aaral ko ng astrology, I kinda realized na yung mga, kasi parang may notion na yung mga planets ang nagdi-dictate ng buhay mo. I beg to disagree to that. And I'm dogmatic about this. I don't think sila yung nagdi-dictate ng buhay. But they are merely reflections. Reflections nga lang, totoo. Reflection, it's actually a co-creation. It's a co-creation. In the same manner na meron kang orasan dito sa baba, meron ka ring orasan sa taas. The 12 planets, the 12 areas of the 12 zodiacs. Kung meron kang 12 hours dito sa relo, meron ka rin 12 na area sa langit. So parang nagre-reflect lang. Nagre-reflect lang sila. Tawag dito. So ayun nga, paano mo naman pagtatahiin yung science and yung astrology? Ang science kasi, mahilig sa tangible. Ayun nga. Although, ang predecessor kasi ng astronomy is astrology. Totoo. Ang predecessor ng chemistry is alchemy. Ang predecessor ng pharmacy is botany. Diba? So, ang predecessor ng... Ang nawala kasi yung plasma, no? Tinanggal nila yung element. Yung element ng plasma, yung ether ba? Yung ether, yung concept ng ether. So, for me... science is catching up on spirituality. Yun nga. Hindi ko nakikita na mas advanced yung science. But, yung science kasi is a tool to measure. But, however, yung mini-measure, what it is trying to measure is something immeasurable. Totoo. So, ganun siya. So, yeah. Sa tingin mo ba, darating ba sa point na katulad nung sa quantum entangled particles, kunyari sa yin yang, like, darating ba sa point na yung mga alam natin, kunyari, yung mga phenomena sa astrology and mysticism is unti-unting madidiscover rin ng science o hindi? I think aabot tayo doon. Aabot tayo doon. Pero, it comes also na pag umabot tayo doon, meron na naman panibagong mystery. Gets. Lagi naman ganun. Kahit saan palabas, ganun eh. Tawag dito. Wait lang. Baka pwede, na tayo. Punta tayo sa, baka pwede kang magpakita ng konting abilities. Para mga ako ng bag. Pwede kang mag-perform. Naka-curious lang ako sa mga gusto mo. Magka-cut ka ba dito? Pwede mag-cut. Sige. Inom lang ako. Ay, tubig. Kung gusto niyo mag-CR, kung CR. Kung gusto mo CR muna. Ay, okay lang, sir. Ay, thank you po. Thank you po. Wait lang. Kakailang minutes tayo? Oo. Wait lang. Ayaw, pwede natin ikat yung pag-ano. 1 hour and mga 10 minutes. May clip pala. Kami, kadalasan mga 2 hours. Thank you, sir. Pero usually yan ang average natin. Mas mamaya tayo mag-double sa aliens naman. Pagkatapos. Magsabi na ako rin na hindi ako makakapag-reading tonight. Masama talaga bago ako pero hindi ko alam kung Hindi, kahit... Tsaka pwede mo rin ba akong ano ba? Sige, mamaya. Sakyan ko lang muna yan. Nakita mo na itong dice eh. So, laro tayo na ito. Uy.
Sige. Ako nakapag-prepare na masyadong visual eh. Oo. Okay? Saan to? Ano tayo? Anong performance siya? Magic? Mentalism? Mentalism. Mentalism kayo. G. Rolling ba tayo? Rolling na tayo. Okay. Yeah. So siguro maganda maganda mapaghiwalay natin yung magic tsaka yung mentalism. Oo. Meron akong rito. Okay, sige. I have something for you. Keychain. Oo. Examine. So, lagay mo siya sa likod mo. Tapos, come out ng nakaganito. Sa isang kamay? Mm. Okay. So, the game. Huhulaan ko kung ano yung kung nasaan. Ako nasaan. Sige. Not gonna look. Okay? Harap ka sa akin. Yeah. So, I'm trying to use body language here, but you're doing a good job. No? But I'm making a wild guess na nandito siya. Ooh. It's body language. Do it again. Sapa? Do it again. Yeah. Uy. Wait lang. Normally to throw me off, nililipat nila. But you're making some micro gestures na you're trying to lead me para mas siguro perhaps maguluhan ako lalo. But it's still there. So, Sige. that's body language. That's ayun nga eh. isang element ng magic at saka ng magic. Pero this is also magic. Pero hindi nila masyadong ma-appreciate. Oo. But you can see yung pag inigot ko ng ganun. Can you see it? Oo. What do you see? Parang umiikot ba? Yeah. Oh, umiikot. Do you see yung circle? Yung coin? Ay, sa gitna. Oo nga, Yeah. no? Do you see the coin? Oo. Sa gitna? Yep. Oo. Just go like this. Uy! Ooh. So that's magic for you. That's magic. Okay. Gawin natin mentalism. Oh, game. So we'll still use this. And some elements here. And some elements here. Sorry, hindi ko na yung ko. Na silent. Okay. So, I'm gonna turn my head. Tapos, ang gusto ko gawin mo is i-rearrange mo siya. Okay, sige. I-rearrange mo siya. Pipikit na lang ako. Oo. Rearrange mo lang. Okay. So, let's number them 1, 2, 3, di ba? Okay. So, your left, kumbaga. Oo. So, maybe pick up maybe yung coin kanina kasi yun yung ginagamit natin kanina, yung malaki. Okay. Yun. Pick it up, tapos i-exchange mo siya to the one to its right. Pero kung nasa dulo na siya, kung nasa right na siya, hindi mo na siya kailangan galawin. Okay. So, i-exchange mo lang siya. Okay na? Okay na. To its right? Yeah. Okay. Maybe the card, i-exchange mo siya to the one to its left. Okay? And maybe the keychain, exchange it to the one, maybe to the right. Okay na? Mm. Now, yung pinaka nasa left, kunin mo, lagay mo sa bulsa mo. And you're left with 2, di ba? Just hand me any. Okay. Tapos, kunin mo yung natira sa'yo. I can open my eyes na. Hindi ko sinabi sa'yo na earlier meron akong prediction. Again, ikaw yung nasunod. Ikaw yung gumawa nung mga nangyari. Pero meron akong prediction dito. Which I will read to you. Sabi rito, I will have the key ring. Oh. You will have the coin. Ooh. And the card is in the pocket. Gago. Fuck. Ano mo pakita sa camera? O, yan o. Ito.
Wow. Okay. Nice. A simple magic and mentalism. Kaya for nga you. eh. Okay, sige. Meron pa ba? Ah, O gusto mo naman, iba naman, spirituality, kung basahan mo ako ng anumang energy or... wala kasi tayong chart mo pa. Kaya nga, wala pa akong chart eh. Kasi... Wala ka bang birth certificate dito? Hindi ko nga Sa na rin. bahay Hindi kasi ka rin? binaha kasi kami noon eh, Ah, di ba? oo nga Oo. pala. Tsaka hindi ko na ano ang aking ano talaga chart. Kasi medyo ano rin ako, parang bang medyo ano rin ako na parang kung sakali mang may ano nga yung astrology sa akin. Like gusto ko ba talaga malaman? Parang ganun. May ganun ka. Hindi, I'll see to it kasi well, again, call mo. Oo nga eh. Wala kasi akong oras eh. Ano pa ba mga pwedeng ano lang, kahit hindi mo na yung sobrang detalyadong. Para gusto ko lang kung sakaling pag may babalikan ako sa'yo na, uy! Ano yun? Mukhang may nangyari na. Okay? Gusto ko ganito na lang. Can you think of a question, something very specific, a question about the future, what do you want to know? But make it specific, wag yung tipong magiging successful ba ako. Okay, sige. Make it something na makakapag-Canada ba ako. Sige. Okay, sige. I'll give you a pen. Okay, sulat ko? Pwede ko may sulat. Pwede ko patong cellphone ko. Yung. Yep. Tapos fold mo yung paper so I cannot see it. 1/4 maybe. Square. Oh, by the way, can you examine the pen? Oh, bakit? Just maybe for later. Gets. It's really solid. Oh. Ano nga birthday mo? October 8, 1995. 95. Oh, 29. 29. Oh. I'm gonna write something for you. Sige. Did you write a name na dito sa question mo? Name ng tao o in general? General. General, oo. Yeah. Yes. Ano yung question mo? Can you announce to the audience kung ano yung question mo? Ito, related dito. Makikilala ba ng tao ang Epic Podcast? Tingnan mo yung sinulat ko. Yes, Epic Podcast will eventually be known. Keep grinding. Yeah. Gagi ka! Paano yun? I just wanna do something about the pen. Ano yun? Examine. Paano yun? Nangyari. May antena to. Ganun. Ay, nasira siya. Baka masaya pa, nasira siya. Di ba? Ano yun? So, So, nararamdaman mo kung mangyayari talaga, no? Let's go. Grind. Yeah, 1 taon na namin ginagawa to. Kaya, G.
G. Paano yun? Paano? May idea ka kung paano nangyari yun? Oh my God. Yung pangalan talaga eh. Papakita natin. Pakita natin yung ano rin, yung tanong. Makikita nila yung sulat kong pangit. ito yung ginawa ko. Tapos ito yung ginamit niya. Ayos yun. Kunyari ba, yung mga kapag-asawa ko, makakasagot ka ba doon? Astrology chart. Sayang. Sige. Next time, pag nakita tayo, sa tayo ni Bayan lang ako. Chart. Oo nga eh. Thank you, lupit nun. Okay. Kung ma-explain mo lang, paano nangyari yun? Once in a while, I get insights. If I would really push for it. Yeah, kaya naman. Oh. Meron ka pa bang ibang gustong sabihin lang sa akin? Kahit anong piece of advice. Tinatawag ko talaga ng Sagada. Sige. Bakit na Sagada? Akat na nga kami. Try namin January or matapos lang yung mga trabahuhin. Kung gusto mo, sasamahan ko kayo. Tara! Tara! May kakilala akong i-announce na natin yung yung sponsor ng ng sasagada natin. Ano ang pangalan? Marami akong friends sa Sagada, lagi rin ako nandun. Mga 11 times na ako nagpunta dun. Tara, G! Para tayo, spiritual tayo dun. Journey. Ano ang pangalan? Basta may sponsor tayo ng pagpunta ng Sagada. Marami rin at saka sa Sagada, dami rin akong friend doon kasi lagi akong talaga nandun. Kaya nagulat talaga ako nung binanggit mo dati na pupunta ako ng Sagada para magka-boost. Kasi naalala ko talaga, lagi ako nandun. Para pag magka-boost ngayon, para pagka-feeling ko, kailangan ko nang balikan yung Sagada. Babalik ako doon. Tapos parang pagbalik ko, parang iba na naman yung energy ko. Parang gano'n. Iba talaga yung mahika ng Sagada eh. Yep, absolutely. Sige, babalik ako doon. Totoo nga, ni-reiterate, no? Kailangan natin. Kasi pinag-usapan namin. Di ba sabi mo sa akin, huwag ko na patapusin taon, kaso mahirap talaga. Dapat naman January. Oo. Oo, kasi di ba binanggit mo sa akin yun nung nagkita tayo sa Tiny Bar. Tapos parang 2 days after, binanggit niya yung Sagada sa akin. Sabi ko, ano kaya yun, no? Ba't gano'n, no? Parang pag may mga tao nga pag na-meet mo, parang may mga synchronicities na lumalabas. Sa akin gano'n, no? Ayun, matanong ko lang, balik tayo sa kwentuhan ulit. Yung nabanggit mo dati, no, na parang naramdaman mo na we're a soul tribe. Isa rin kasi sa inaaral ko yan, yung mga soul contracts and soul mates and soul. Basta yung mga na-meet mo sa dati mong past lives. Sa dati mong past lives. Sa past lives mo. Ano nga ba yun? If ma-explain mo lang. Sabi nga ni Bashar, they're not really past lives but alternate realities of the current life. Si Bashar, no? Bashar, diba? Pero para lang mas maintindihan natin, may past life. Para lang sa linear na parehas naman tama. Yung souls kasi, bago yan bumaba, dun sa taas, wala yung mga labels. Walang, pure bliss lang sila. Walang tatay, walang nanay, walang ganun. So pag bumaba yan, meron na silang mga, kumbaga, soul contracts. So, ikaw magiging kaaway ko, ikaw magiging nanay ko, magiging tatay ko, jowa ko, kaibigan ko, kapatid ko, ganun. So, I kind of felt that parang may soul tribe connection. Oo. Na tsaka kasi nung nagkwentuhan tayo nun, talagang parang dire-diretso yung kwentuhan nun. Tapos yun nga, yung mga natin, pare-pareho, parang ganun, nakakatuwa. Tsaka hindi, napansin ko, hindi kayo ganun kadala sa Tiny Bar. Ako mas madalas na ng konti, oo. Yun, madalas naman. Pero siguro pag nagpupunta ako ng Tiny Bar, di ko kayo nakikita. Hindi lang nagkakasaktuhan. Si Yana rin, di ba, na-meet mo rin, oo. Ito, matanong ko lang. Hindi nga sa soul contracts and soul tribe. Yun, nabanggit ko sa'yo kasi lately, medyo madalas lumalabas sa akin yung twin flame na, yung parang yung twin flame mo nga. Paano mo ba talaga malalaman kung sino ba talaga yung twin flame mo at kung twin flame mo ba talaga siya? Ako medyo, hindi ko expertise yan, topic na yan. So, pero sasabihin ko talaga ikaw lang rin makakapagsabi kung twin flame mo. Ngayon nga eh. Para may sense of knowing, ganun ba? Pero, syempre, ang twin flame journey, masalimuot din. May runner chaser, may ganun sila eh. Tsaka grabe sila mag-triggeran. Yan yung sinasabi ni Buddha na
'di ba pag when you meet someone, you instantly get attracted to that person. Pero dito sa Twin Flame, walang attraction. It's just more of, pag nagkita kayo, parang you know the person all along. Parang you know the person. Like from God knows. Yun nga eh. Well, nakakaano lang, medyo ano kasi ako dyan, medyo lately parang, oo, nakakaano siya. Sabay yun, or parang basta, yun, oo. Punta tayo kanina, nabanggit mo si Bashar. Di ba parang si Bashar, para siyang sino ba yung doktor natin? Doktor nga ba yun? Yung kalbo na ano? Yung sa, di ba china-channel niya lang si Bashar? Oo. Parang alien talaga si Bashar. Pero sige, punta na lang tayo sa aliens. Sa perspective mo ba, nag-exist ba talaga mga aliens? I think so. Yeah. Nung nakaraan lang, 2 weeks ago, nasa Malaysia ako. Ay nga, kamusta pala doon? So naggaling kami ng mga temples, Sige. nakapag-align, nakapag-recharge. Yung kasama ko na member din ng spirituality team, si Mami G. Nag-aya siya, Kuya Noms, i-access bars kita. So, sige, sabi ko, why not? Tulog na yung mga kasama namin. 3 na lang kaming gising. Nagpa-access bars ako ngayon kay G. Yung access bars kasi para niyang i-defrag yung utak mo, yung ulo mo. So, it's a healing modality. So, open na open ako. Tapos, nung nagre-reintegration na kami, after nung session, naka-record na yung mga nakita niya, yung mga na-access niya. Tawag dito, bigla ako nagkaroon ng download. Punta kayo sa veranda, may magpapakitang UFO. So, sabi ko kay G, tara G, nasa kwarto ako dun yung kwarto ko. Tara G, punta tayo sa veranda, may magpapakita daw UFO. Hindi na common sa amin 'tong mga to, yung mga mga weird shit. G Jerome, tinawag ko na rin, nasa sala. Jerome, tara, punta tayo sa labas, ganyan. Nasa veranda kami. Pagdating namin sa labas, nasa 30th floor kami sobrang taas ng building na pinag-i-stayan namin, ng BNB. Maulap. Tapos, nung mamaya-maya, mga 30 minutes, nung biglang nag-clear na yung ulap. Nasarapan kami sa kwentuhan, hindi namin napansin nag-clear na yung ulap. At tingin uli kami doon. Bigla ko na binalik uli yung topic na may magpapakitang UFO. Then lo and behold, may biglang nag-appear. Hindi siya galing dito. Bigla na lang siya nag-appear. Tapos, gumanon. Zoom mo kita yung video. Ano yung tsura? Patingin nga. Pero lately kasi merong nag-surface sa area na Actually, matinding usapan yung UFO ngayon, di ba? Kahit hindi kaya nag-time na nandun din yun. Yung debris nung China na missile. yun ata. Hindi ko ako sure. Baka possible din na visible sa Malaysia. Hindi, iba to. May order yung paglipad niya eh. Kasi yun parang parang yung sinasabi mo para siyang falling star. Parang shooting stars na Uulit-ulit lang yan. Ano siya? Parang Takasan natin. Yun. May video, no? Pero totoo yan, may mga ganyan talagang di ba? Kahit yung si ata nun. Ay, si pangalan nun, yung artista. Roy. Ha? Si Roy Alvarez. Hindi. Sa Amerika, si sa Blink-182? Hindi yung singer na Tom DeLonge? Hindi. Lang yung dating sa Disney. Yung nag-ano siya na nakakausap na siya ng mga aliens, ganun. Basta basta. Siya yung basta dating sa Disney, oo. Well, ayun nga. So, naman, kung sa tingin mo, kung nag-exist ang mga aliens, at nandito sila nearby, anong purpose nila? For me, ganun to. Nasa point tayo na tumataas na yung consciousness natin na parang ready na rin tayo mag-interact with them. Pero hindi sila nag-i-interact on a mass scale. Gets.
So nag-i-interact lang sila dun sa mga ready na rin. Mm. So kumbaga parang kapag meron kang aso na bago, ano ba, may bago kang biling aso, Mm. 'di ba? Ang ginagawa mo kasi tatahulan ka ng aso 'di ba? Aawayin ka ng aso mo, 'di ba? Mm. So ang ginagawa mo, ni-expose mo lang yung sarili mo dun sa aso hanggang Gets. sa umamo siya sa'yo. Oo. So parang yun yung nakikita ko na hindi sila talaga nakikipag-interact right away, pero nagpapakita na sila. Okay. Para unti-unti ka lang na-acclimatize dun sa idea. Gets. Pero in relation ba kunyari sa yung spirit guides and all, may relation ba sila o hiwalay na entity sila? Like yung mga spirit guides natin and other... They have different density na body eh. Gets, oo. Although I think hindi sila galing na nagta-travel. I think they're Dimensional, kaya nilang umappear. Hindi sila nagta-travel as as we know travel. So they have light bodies. Wala, para hindi na magka-weirduhan, pero sabihin ko na rin, I am in contact with Arcturians. Arcturians, yung mga Starseeds. Yeah. So, I have sometime in 2014, hindi ko pa alam yung mga term na Starseeds na yan. Kasi kailan lang yan eh. Oh. Pandemic lang yata na uso yung term na Starseeds. In my dream, binisita ako ng 3 beings na malaki ulo, kulay violet. Tapos, nakasakay ako sa spaceship nila. Tapos, ang sabi nila, we are Arcturians, we are Arcturians, we are Arcturians. And by we, I understood it, I am too. I am too, oo. Oo. So, tapos, 3 days yun na same na panaginip sila. Bihira yun eh, yung 3 sunod na gabi na isa panaginip mo. Tapos, pinakita nila sa akin tinuro nila sa akin kung saan sila nakatira. Andun yung planet Arcturus. And lo and behold, kung saan nila tinuro, so sa Orion's Belt. Sabi ko ganun. Nung tinignan ko, lo and behold, yung Arcturus pala, nasa vicinity rin ng Orion's Belt. So, weird. Hindi ko palaging kinukwento. And then also one time in my meditation, may biglang nag-come through na entity. Ang pangalan niya Ashtar. Ashtaroth. Si Ashtar, sabi niya lang, my name is Ashtar. Welcome to the Galactic Federation. Ganun siya magsalita. Sabi ko, ang drama naman. Welcome, ground crew. Parang may ganun siya. Ang tawag niya sa akin, ground crew. So, kasi yung, yung Ashtar, parang siya eh, parang matagal na siyang deity and all na medyo if may relate ko lang. Pero kasi parang depende rin sa set of beliefs. Pero kasi yung sa demonology, si Astaroth, parang dati siyang si Ishtar or parang sa or si Astarte ba? Parang he's a pagan deity talaga na para siyang na-demonize lang. Pero mabait talaga siya and matulungin siya. And maraming mga artists and all na mga na parang ginagawa siya nga parang patron or para bang nag-worship sila kay Ashtar or they do things in honor of Astaroth para bigyan din sila ng talents and gifts. So, nagulat lang ako sa kwento mo kasi hindi kaya pareho sila. Oo. Yun. So, nung time na yun, nung sinabi yung Galactic Federation sa akin, hindi ko pa alam rin yung term ng Galactic. Kaya noong 2020, nung nagsalita yung Defense Minister ng Canada, nasabi niya na US and Israel have been in contact with the Galactic Federation. Sabi ko, shit, di ako baliw. Di ako baliw. Kaya yun, no? So ang nila? Tinawag niya akong ground crew. So in may further na pagre-research, yun pala yun, may mga tinatawag na starseeds. Oh. So yung mga starseeds, ito rin yung sinasabi ni Dolores Cannon na mga volunteers. So every time na yung mga Earth-like planets or yung mga planets na nagta-transition to another density, may mga nagvo-volunteer na souls of higher density para tumulong sa pag-aid nung transition ng consciousness. So, for example, tayo ngayon, 3D talaga tayo. 3D. We've barely hit 4D noong 2012. So, parang umpisa pa lang tayo ng spectrum ng green ray chakra as a collective.
So itong mga to are, yung mga starseeds are 5D beings, na nasa 3D body. Siyempre dahil nag-volunteer. Kasi meron na rin nakapagbanggit sa akin from the past na parang, yun yan, nararamdaman niya na Pleiadian. Arcturian Arcturian. starseed din ako. So, hindi ko rin alam kung in relation ba doon sa sinabi mong soul tribe tayo. Pero may nakapagbanggit na rin sa akin yan. Doon ko rin siya inaral nung binanggit niya. So, parang, nag-aalay na. Something to di ba? Ano nga ba? So yung ba yun? Yung kunyari, yung binabanggit natin kanina, na kunyari, na nararamdaman ko na may gano'n. And at the same time, yun nga yung parang sinasabi ko na antena ako na para magbigay ng message, gano'n. Yung ba yun? Yung kaya ba yun? I think. Yung ba yun? I think. Nakaka-curious lang. Kasi yung mga Arcturians, ito yung mga mga researchers talaga pag naging tao. May hilig sa knowledge. Kasi yung mga Arcturians, sila yung mga pinakamagagaling na healers sa sa universe eh. Oo. And sobrang advanced ang technology nila. So, pero karamihan sa kanila kulang sa feelings, kulang sa emotions. Hindi ako sobra akong emotional. Hindi ko alam kung ano ba yun. Pero hindi ko naman alam ano lang yun. Nabanggit lang kasi sa akin dati. Labas naman tayo kunyari sa mysticism and all. Punta naman tayo sa philosophy naman. Kung meron kang 3 bagay na may i-share sa mga tao para magkaroon ng good life, ano naman? Principle ng law of attraction. Hindi ko alam kung kaya kong i-ano to sa 3. Pero number 1, Hindi, kahit di na 3. Sige, kung ano lang. know that the universe is auditioning for your attention. Because the universe is still creating, is still expanding, is still knowing itself. So God is still knowing himself. Gets. And he's knowing himself through your eyes, through your experience. So that's why the universe is auditioning for your attention, because kapag may binigay siya sa'yo and you give, kumbaga, nag-reciprocate ka ng energy, ng emotions, energy in motion, it becomes part of your reality. And when it becomes part of your reality, it becomes part of the collective reality of the one infinite creator. So, knowing that principle, dito mo maiisip, ano yung mga dapat kong bigyan ng emotions ko o bigyan ko ng attention ko. So, kung halimbawa, may mga marites sa paligid mo at binibigyan mo ng attention, the universe will give you more of that. Gets. Kaya ka naman din attracted doon kasi sa tingin mo, yun yung kailangan Yun yung kailangan mo. Ay, totoo. Pero, I mean, you can just, ask yourself, kailangan ko ba yun? By being aware. So, if the universe gives you triggers at nagpapatrigger ka, the universe wants you to heal. So, bibigyan ka niya na mas marami pang triggers. So, that way, you can explore your healing. But use that in a context of duality. When the universe gives you glimmer, celebrate it. Celebrate, pay attention. So that way, bibigyan ka na mas marami pang glimmers. Kasi yung glimmers, ito yung parang kabaligtaran ng triggers. Glimmers of hope. Yes. So, and mas magkakaroon ng healthy relationship with the creative reality or with the collective reality if you give back. Gets. Because the universe, it runs in 1 and 0. Yeah. It's a program. Kaya nga yung creator is the alpha and omega, 1 and 0. So, when you give nothing, you get nothing also. Gets. But when you give when you give something, that is an evidence of having, the universe gives you more. Gets. So yun yung law of attraction for me. And law of attraction is not about what you desire. Yeah. It's not about getting what you desire it's not about getting what you want. It's about getting what you are. Gets. So, true will, no? Continue healing. Don't go gentle into the good night of hindi ako mag-heal. Dylan Thomas na. Heal. Kasi when you heal, you extract or you strip off yung mga bagay kung bakit hindi mo nakikita yung ganda ng universe. Gets. And the moment makita mo yung ganda ng universe, you're in tune with yourself. Nakikita mo na rin na maganda ka. Because you are. Yes. Then the universe is compelled to give you more of what you are.
Matanong ko lang kasi yun nga, recently may mga nakakasama ako na tao na kunyari, yun nga, parang may mga sigurong mga bagay na nangyari sa kanya sa buhay niya para ma-realize niya na parang she doesn't deserve happiness or ganyan. So, parang lately, may mga nangyayari sa kanyang synchronicities na parang binabago yung perspective niya. And ang tendency niya is reject yun. Like, parang kunyari parang may pinagplanuhan ako na ganito na in alignment dun sa dati. Tapos parang dahil nagbabago yun, dahil nga sa iba't ibang nangyayari synchronicity sa mundo and all, parang natatakot siya na ba't kailangan magbago nun? Sa'yo, ano may papayo mo sa taong pinagdadaanan yung ganun? Well, at the end of the day, kung ano yung tingin niya na dapat niyang gawin, yun yung valid. Kasi yun yung divine free will ng tao eh. So, if she chooses to be in that puddle of mud na hindi gumagalaw, then that's her free will. Perhaps yun yung kailangan niya for her karma. Pero mahirap din tanggihan kapag yung synchronicities palala ng palala, paganda ng paganda. It's so obvious na hindi ka pa magre-respond. So ako you trust the process to question na sometimes kasi to question na ako din minsan may ano rin ako diyan na parang dahil teacher ka or ano kailangan mapabago mo yung decision niya. Oo, yun nga. May ganun tayo eh. Oo. But perhaps that's love. Perhaps that's love. Love for the person na ayaw mo siyang mapasama. Oo. But at the end of the day, ang pinaka-valid lang talaga is yung free will niya. Oo. And also trust na hindi ikaw yung teacher niya. Hindi ikaw yung savior niya. Oo. Siya lang din yung savior ng sarili niya. But do not underestimate the power of planting seed. Gets. So you just plant seeds. Gets. And the universe or the Holy Spirit, yun yung mag-cultivate ng mga tinatanim natin. Gets. Wala lang siya. Gets. Actually, parang ganun nga ginagawa ko. Parang I'm just trying to plant seeds with the people I love. And yun yung pinasabi mo na yung give back. Para sa akin, pinakaano na ibibigay mo talaga is pagmamahal. Parang parang pagbigay ka talaga ng pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng aspect. Parang darating din siya yung pagmamahal eh. Parang, and pagmahal ka ng tao, marami ring magandang at swerteng bagay na mangyayari sa'yo. Yung sinasabi sa universe na 1 + 1 is not 2. But 1 + 1 is equals 3. Kasi yun nga, yung may bagong kakalabasan pagka, technically yung basic Pisces nga, no? Parang gano'n. Tawag dito, medyo patapos na rin tayo. Maraming salamat, bro. Pupunta tayo sa, ano pa ba yung mga further goals mo? Matutong mag-pole dancing. Talaga, no? Idol mo talaga si Dante, no? Ano bang goals ko? Kahit pa paano, siguro sana mapagalaw natin yung hairline ng consciousness ng Pilipinas. Siguro kahit konting... Ito, yung mismong ginagawa natin. Wala kaming kinikita rito, but we're giving back. Kasi we're blessed. But yeah, sana I'm hopeful naman sa mga Filipinos because nakikita ko naman sa generation ng mga bata ngayon mas open-minded sila, but I can also naman understand kung bakit hindi rin open-minded yung dati. Mas matatanda sa atin. Syempre naman, pinalaki sila ng mga parents na tsaka parents ng mga laki sa giyera. So, survival eh. Survival eh. Ego na ego, survival. Ego na ego. So, but I'm hopeful. And sana makaambag tayo dun sa kumbaga, alam ba sabi nila yung isang enlightened or yung isang gising, ang kaya niyang i-influence at least 10,000. Hindi yan 1-to-1. Kaya niyang mag-influence ng 10,000. Sana. At least. So, kung magagawa natin yun, mas madali natin mahihit yung 144,000 na kailangan lang natin ng 144,000 enlightened. Pag na-reach natin yung 144,000 enlightened, yung buong collective consciousness kaya nang i-influence nun. More than enough. Yung 8 billion na tao, more than enough. Yung 144,000.
Tsaka ano pa kumbaga, ang dami naman ngayon dahil nga rin siguro sa tulong na rin ng internet. Talagang kumakalat din naman yung You can say yung internet is parang glimpse of oneness. gets. Doon naman tayo papunta di ba? Singularity, no? Papunta tayo sa singularity, synchronicity. Papunta tayo sa we're all trying to come back home to the Father. We're all walking each other home. Gets. So, minsan mas masaya yung lakad kung marami kayo. Totoo yun. Totoo yun. Tsaka nakakatuwa na parang, di ba parang merong notion sa atin yung mga sikay na parang seek the others. Tapos nakakatuwa na parang minsan kahit hindi mo consciously hinahanap, talaga nakikita niyo yung isa't isa. Nakakatuwa yun. Mabanggit ko lang din pala, may kwento ko lang. Parang nakita ko lang dati kasi binanggit mo yung modalities. Nagpunta ka na rin, kilala mo rin sila Ma'am Charm, no? Ma'am Charm Rabina, tsaka si Ronel. Si Miss Charm ang nag-a-access bars sa akin. Gines ko siya. Siya ba si Ma'am G? Hindi, iba pa si G. Gines ko rin sila dito. Si Coach naman yun ina-adjust ako nun. So, si Coach Ronel. Namin yan ni Brian, parang namin yan, parang yung mag-asawa. Namin yan, maintenance namin yan. Oo nga lagi. Kasi nga gines ko rin sila, tapos ibang-iba rin talaga energy nila, lalo na si Ma'am Charm. Iba energy nila. Nakakatuwa nung kakakilala pala tayo. Yeah. Oo. Ito naman bro, patapos na tayo. Last question. Paano mo gustong makilala ng mga tao? Paano mo gustong maalala ng mga tao? Kung paano nila ako naalala. Hindi ko makokontrol Hindi mo makokontrol. Hindi, sa totoo lang, minsan maglalakad ako sa mall. Uy, yung nag-hypnotize. Uy, yung nagbabasa ng isip. Uy, yung nanggagamot. Uy, yun yung nababasa. Umabot ako sa point na wala naman akong control dito. Bahala na kayo. So, pero following yung question, I guess, maging reminder ako kung paano, ang prayer ko palagi is God make my life so beautiful that they see me in you. That they see you in me. Gets. So, yun. Gets. Napakaganda. Tapusin na natin dun. Bro, maraming salamat sa pagpunta dito. Napakalaking honor. Maraming salamat. Brother. Yung pala. Sige. Ano muna, bago. Saan pala natin mahanap si Mind Knower? Sa may mga nagtuturo ng pole dancing pa rin. I'm all Nomer Mind Master sa lahat ng social media. Nomer Mind Master. And also follow yung Coexist podcast. It's also a podcast about spirituality. So, dun kami nagdi-deep dive ni Lamon Queen at saka ni Madam LQ at saka ni Tio Bray. Kung kung gusto ka nilang kunin for events and all and Nomer Mind, drop a message sa Instagram or Facebook, Nomer Mind Master. Pagdating naman sa astrology, saan ka naman nila astrology is spirituality team, yung page namin. Spirituality team, okay. Yes. Bro, maraming salamat. Thank you.